Paano makasurvive sa isang nuclear explosion? Anong gagawin mo kapag may biglang emergency broadcast na lumabas sa TV at cellphone mo at ang babala ay pumunta ka at magtago sa isang ligtas na lugar dahil isang nuclear missile ang papunta sa ating bansa? Normal lang na kabahan o magpanic, pero ligtas ang may alam. Tara, pag-usapan natin kung paano ka makakasurvive pag nagkaroon ng nuclear explosion. Unang-una, kung nasa loob ka ng bahay mo o nasa isang building, huwag na huwag kang lalabas. Kung nasa labas ka naman, naglalakad ka man o nagda-drive, humanap ka agad ng building kung saan pwede kang pumasok. Ang mga building na ito ang iyong first line of defense mula sa pagsabog. At kapag nasa loob ka na ng isang gusali, huwag tumayo sa harapan ng bintana at pinto. Magtago ka sa kahit anong solid na bagay tulad ng isang pader para protektahan ang sarili mo sa shockwave ng pagsabog. At hindi biro ang shockwave dahil ito ay mabilis at meron kang ilang segundo para magtago. Ang ilang halimbawa ng mga pwedeng gawing shelter ay mga basement, mga structures na gawa sa concrete o ang gitna ng isang malaki at multi-story na building. Huwag na huwag magtago sa loob ng iyong sasakyan dahil hindi nito kayang magbigay ng proteksyon laban sa shockwave. Ngayon, ano ba ang basehan ng ganitong claim na mas may chance kang mag-survive kapag nagtago ka sa likod ng isang solid na bagay? Para malaman ang sagot, kilalanin natin si Tsutomu Yamaguchi, ang survivor ng 2 atomic bomb attacks ng USA sa Hiroshima at Nagasaki sa Japan. Ang unang atomic bomb na bumagsak sa Hiroshima ay ang Little Boy na may explosive force na 12,000 hanggang 15,000 tons ng TNT at ang blast radius ay 13 kilometers. 370 meters ang circumference at may surface temperature na 6,000 degrees Celsius. At tinatayang nasa 185,000 ang total na naging biktima ng 2 pag-atake na ito. At pareho itong nasaksihan ni Tsutomu Yamaguchi. Habang nasa isang business trip sa Hiroshima noong August 6, 1945, tumalon siya sa isang hukay sa gilid ng daan nang makita niya ang bola ng apoy dahil sa pagsabog ng Little Boy. Bagamat 3 kilometro ang layo niya sa sentro ng pagsabog, siya ay nakaranas ng mga paso sa katawan, panandaliang pagkabulag at pagkabingi. Pero nagawa pa rin niyang makauwi sa Nagasaki 3 araw ang nakalipas. At dito naman ay naranasan niya ang pagsabog ng Fat Man, ang ikalawang atomic bomb habang nasa opisina. Himalang nakaligtas ulit si Yamaguchi. Sinasabing ang reinforced stairwell sa gusali ang nagsilbing shock absorber ng pagsabog. Isa lang si Yamaguchi sa mga survivor sa 2 pagsabog na iyon. Na sa kabila ng pagiging mapaminsala nito, 71% ng populasyon sa Hiroshima ang nakasurvive, habang 76% naman sa Nagasaki. Kaya masasabing malaki ang chance ng isang tao na makasurvive sa isang nuclear attack. Pero, baka sabihin mo, teka, 1945 pa iyon at dahil sa technology mas malakas na ang mga nuclear weapons sa ngayon. At totoo naman yan. Halimbawa, ang Tsar bomb ng USSR noong 1961 ay may lakas na katumbas ng 50 megatons. Katumbas yan na pagsabog ng 10,000 na Little Boy, ang bombang ginamit sa Hiroshima. Pero dahil sa International Court of Justice at NPT o Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, isinabatas na illegal ang pag-develop, test, produce, manufacture o bumili ng nuclear weapons ang mga bansang miyembro nito. At kahit ang mga di-miyembro ng NPT ay binabantayan ng mga environmentalist group at ng Hague Convention at Geneva Convention, kung saan ipinagbabawal ang paggawa ng anumang uri ng sandata na magiging sanhi ng sobrang paghihirap ng mga sibilyan. Anong bombang nuclear ang tinutukoy natin dito? Ito ang Improvised Nuclear Device o IND, yung mga maliliit na bomba na madaling ipuslit. Ang mga IND ang kalimitang ginagamit ng mga terorista, at ang mga IND ay halos kasing lakas ng mga atomic bomb na bumagsak sa Hiroshima. Kaya ang chance of survival ay nakabase sa 2 bagay: ang lakas ng bomba at kung gaano ka kalapit sa ground zero o ang lugar kung saan mismo sumabog ang bombang nuclear. Halimbawa, ang 10 kiloton na bomba na sumabog sa Luneta Park ay gagawa ng fireball na may 200 meters na radius, at ang karamihan sa mga building na within 470 kilometers ay mawawasak, at ang radiation ay kakalat hanggang 1.25 kilometers. Mahalagang tandaan din na ang isang nuclear bomb na 1,000 beses na mas malakas kaysa sa binagsak sa Hiroshima ay hindi naman nangangahulugang
1,000 beses na mas malawak o mas malaki ang pinsala na gagawin. Bakit? Dahil may mga factors na kailangang i-consider tulad ng blast radius, radiation at thermal effects. Ang intensity ng mga ito ay maaapektuhan ng terrain, mga gusali at iba pang mga geographical at environmental factors. Sa isang mas malaking lugar, maaaring mas kumalat ang pinsala ngunit hindi nangangahulugang magiging 1,000 beses ito na mas malala. Pero, paano ka nga ba makakasurvive pagkatapos ng malakas na pagsabog habang nasa loob ka ng isang shelter? Tandaan na sa gusali na pinili mo, dapat isara mo at takpan ng anumang lagusan na pwedeng pasukan ng fallout. Bintana, pinto, at fireplace kung meron kayo. At manatiling malayos sa labas hanggat maaari. Ano nga ba ang nuclear fallout? Ang fallout ay mga radioactive particles na itinutulak pataas ng atmosphere pagkatapos ng isang nuclear explosion. Kapag sumabog ang isang nuclear bomb, gagawa ito ng malaking pagsabog na mukhang isang mushroom cloud. Ang ulap na ito ay merong radioactive dust at debris mula sa bomba at mga materyales na nasunog. Habang tumataas at lumalamig ang ulap, magsisimulang bumalik ang mga particles sa lupa, kaya tinawag itong fallout. Ang fallout ay delikado dahil naglalabas ito ng radiation na maaari magdulot ng seryosong mga problema sa kalusugan. Ang mga taong magkakaroon ng panandaliang exposure sa high levels ng radiation ay maaaring magkaroon ng radiation sickness. Ang pangmatagalang exposure ay nagpapataas ng panganib ng cancer at iba pang mga malalang sakit. Pagkalipas ng ilang oras, ay mawawala din ang karamihan sa radioactive fallout. Kaya mas ligtas ka kung mas matagal kang mananatili sa loob. Ngayon, kung may subway system kung saan ka nakatira, mas magandang mag-shelter doon kaysa sa loob ng sasakyan. Dahil ang mga subway ay isang underground facility. Nagbibigay ito ng proteksyon mula sa radiation. Tandaan na hindi rin nagsisilbing proteksyon ng mga bahay na gawa sa kahoy. Ngayon, paano kung sa labas ka inabutan ng fallout? Paano mo itataas ang survival rate mo? Narito ang ilang hakbang. Pagpasok mo sa isang gusali, hubarin mo ang mga damit mo, i-plastic mo kung meron ka at ilagay sa malayo sa tao. Ito ay nagbibigay sa iyo ng 90% chance ng survival. Maligo agad, gumamit ng sabon at shampoo, pero huwag gagamit ng hair conditioner kasi kumakapit dito ang radioactive particles. Kaya hello frizzy hair, at least ligtas ka. Ngayon, kung walang available na tubig, siguraduhin mong mapunasan ang mga exposed body parts mo ng basang bimpo o wet wipes. Huwag kang magmadali, maging masinsin sa paglilinis. Kung nagmamadali ka, may chance na masugatan mo ang sarili mo at sigurado ako na hindi mo gugustuhin ang radioactive particles na maa-absorb ng sugat mo. Pagkalipas ng isang oras, ang radioactive fallout ay bumababa na sa 50% at pagkalipas ng 24 oras ay bababa ito sa 80% at pagkalipas ng 2 linggo ay nasa 99% ng radioactive fallout ay wala na. Pero tandaan, kahit 1% lang ang radiation, ito ay sapat na para manganib ang buhay mo, kaya manatili sa loob ng isang gusali at hintayin ang rescue team. Sa isang nuclear attack, napaka-crucial ng susunod na 48 hours para mapanatiling ligtas ang iyong sarili. Pero habang wala pang nuclear attack, ligtas ang may alam at handa. Kaya narito ang ilan sa mga bagay na dapat mong ihanda. Una, ang mga pangunahing pangangailangan. Sa panahon ng emergency, ito ang mga bagay na dapat meron ka kaagad. Tubig. Hindi bababa sa 1 galon bawat tao kada araw sa loob ng 3 araw para sa pag-inom at kalinisan. Laging siguruhin na may sapat na supply ng tubig para sa iyong pamilya. Pagkain. 3 araw na supply ng non-perishable na pagkain. Pili ng mga pagkain hindi madaling masira at madaling ihanda. Isipin mo ang mga dried fruits, preserves, mga meat jerky. Radyo na pinapagana ng baterya o hand crank para makatanggap ng mga emergency alert at update kahit walang kuryente. Tandaan na posibleng sira ang linya ng internet at network, kaya ang analog radio broadcast ang tanging pwedeng gamitin sa pagpapalaganap ng balita. Flashlight at extra battery para sa ilaw at signaling kapag madilim. Huwag umasa sa solar-powered na mga ilaw dahil hindi ka pwedeng lumabas sa iyong shelter. First aid kit. Siguraduhin kompleto ito ng mga bandages, antiseptics, pain relievers at anumang kinakailangang gamot. Nandyan din ang mga moist towelettes, garbage bags at plastic ties para sa personal na kalinisan.
Isama na rin ang pito para makatawag ng pansin at humingi ng tulong. Dapat meron ka ding dust mask o respirators para makatulong sa pagsala ng kontaminadong hangin. At syempre, dapat meron kang plastic sheeting at duct tape para makagawa ng sealed na shelter kapag may fallout. Para sa karagdagang supply, narito ang mga dapat mayroon ka: water purification tablets o portable water filter para matiyak na ligtas ang inuming tubig, multi-tool o survival knife para sa iba't ibang gamit, fire extinguisher kung sakaling magkaroon ng sunog, pera sa maliliit na denominasyon dahil maaaring hindi gumagana ang mga ATM at credit card machines, at mahalagang dokumento tulad ng mga kopya ng insurance policies, identification at bank account records sa isang waterproof na lalagyan. Ngayon naman, pag-usapan natin ang proteksyon sa radiation. Mahalagang handa ka sa ganitong mga bagay: potassium iodide tablets para protektahan ang thyroid gland mula sa radioactive iodine, radiation detection equipment tulad ng Geiger-Müller counter para malaman ang antas ng radiation, gas masks o respirators para maprotektahan ka laban sa paglanghap ng radioactive particles, at personal protective equipment o PPE kasama ang disposable gloves, protective clothing at eye protection. Laging tandaan, knowledge is power para mapanatiling ligtas ang ating mga sarili. Siyempre, ayaw natin na umabot tayo sa isang nuclear warfare. Pero kung lagi kang handa sa anumang sakuna, tumataas ang chance ng survival mo.